At lalong wala po kami pag-uusap tungkol po sa pakikipag-coalition sa administration. At palagay ko po, yan po ay napakalayo na sa palagay ko po ay pati yung mga namatay naming mga leader baka bumangon sa kanilang sa kanilang mga kinalalagyan kung kami ay makikipag koalisyon sa administration. Tinagot at sinupalpal po ni Representative Egay Erice na miyembro po ng Liberal Party itong si Lutang matapos pong makita yung pong posibleng pakikipagtandem niya dito kay Bangag. Ayan mga kaibigan, nakita natin kanina lamang mga kaibigan, no? Ito'y nangyari nung Friday na kung saan sabi raw ni bumisita si Bangag dito sa Naga at ang sabi niya the most political thing that he did was to wear his pink socks in honor of Mayor Lutang. Nakikita natin na maraming sabi-sabi na yan daw po ay isang simbolismo ni Bangag na pinapakita na si Lutang po ay inaapak-apakan niya lamang daw. Ayan mga kaibigan. Pero samantala ito nakita natin nasa Malacanang po kasi lahat ng mga LGU, mga mayor ng LGU at meron pong programa si Marcos na parang ewan ko anong pangalan nun pero parang ang target niya dun ay yung mga LGU, mga mayor. At ito ang sabi dito, sabi ng isang kritiko, style mo bulok, BBM. Sa mga LGU ang target mo ngayon pondohan para ikampanya nila sa mga local nila ang kandidato mo at huwag iboto si Inday Sara Duterte. Siguraduhin mong pera mo ang ipapamudmud mo dyan hindi pera ng taong bayan ninanakawan nyo di umano. Galawang sindikato yarn. Yan po ang sabi ng isang kritiko matapos po nga ang bigla-bigla ang proyekto ni Bangag na fino-focus niya at target niya ang mga mayor sa LGU. Samantala mga kaibigan, kahit po kumakalat na po ang mga sabi-sabi kuro-kuro na merong posibleng tandem ang Uni-Pink, ang pinagsamang silent person ng ni Bangag at ni Lutang. Sinagot naman po ni Representative Egay Erice na hindi niya raw po susuportahan at hindi raw po susuportahan ng buong Liberal Party ang posibleng pagkakaisa ng tambalang Marcos at Pink mga kaibigan. At nasabi rin po ni Congressman Egay Erice, baka bumangon raw po ang mga ninuno ng Liberal Party pag nalaman nila na kumakampi po si Marcos dito sa mga tumutuligsa kay Senior noong 1980s mga kaibigan. Wala na maraming sinasabi mga kaibigan, pakinggan na natin si Congressman Egay. Anunsyo ni VP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028 elections. Ngayon, last week pa lang po, usap-usapan na rin po yung mga posibilidad ng mga realignment at yung pong koalisyon na pwedeng mangyari para po magkaroon ng kandidato na sinasabing may chance o kaya magbibigay po naman ng magandang choice para po sa mga botanteng Pilipino sa panig po ng oposisyon. Ang tanong, sino ba oposisyon? Di ba? Ang sinasabi nila VP Sara, sila ang oposisyon. Pero meron pong isang oposisyon din. Kagaya po nitong mga partido na noong pa man po nakatunggali na po sa panguluhan ng nagdaang pong halalan natin. Si Congressman Erice po ay miyembro ng Liberal Party at siya po ay Senior Deputy Minority Leader po sa Kamara ng Representante. Unahin lang po natin itong isyong ito. Yung pong sinasabi na nag-uusap-usap na huba ang Partido Liberal sa kampo ng Marcos Administration, Marcos Party, para po sa paghahanda sa 2028 elections. Good morning po, Congressman Egay. Hi, good morning Ted. Good morning DJ Chacha. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. Ano po ang balita sa Liberal Party, Congressman Egay? Dito po sa usapin nga ng may mga nakakaramdam na mukha pong may usap-usapan na ang inyong partido at ang administrasyon. Wala pa po kaming pag-uusap na formal sa Partido Liberal. At lalong wala po kami pag-uusap tungkol po sa pakikipag-coalition sa administration. At palagay ko po, yan po ay napakalayo na sa palagay ko po ay pati yung mga namatay naming mga leader baka bumangon sa kanilang mga kinalalagyan kung kami ay makikipag koalisyon sa administration. So,
Sir, di ho ba nagkaroon ng get-together sila VP Sara at ilang pang mga leader po ng inyong partido? Nandun ho ba kayo ano na yon, yung get-together na yon? Si VP Lenny po. Opo, Si opo. VP With VP wala Lenny. po ako, hindi po ako kasama doon sa. Yun po ay hindi po yung Liberal Party, yun po ay gathering ng mga nagkasama-sama nung 2022 presidential elections. Okay. Pero yun nga po. So, as in, ilan ho ba ang official na miyembro ng Liberal Party ngayon? Sa lahat na po, hindi lang po sa Kamara. Ako konti lang po. Dati po Volkswagen Party kami, baka ganun din po. Pero meron pa din mga leaders sa mga local governments, mga leaders kami sa iba't ibang sektor. Hindi ko na po mabilang, pero hindi po marami katulad mo. Opo. Sa ngayon po, ano po ang posisyon ni VP Lenny sa Liberal Party? Wala po. Siya po ay nagbitiw sa kanyang mga posisyon sa Liberal Party. Ngayon po ang chairman emeritus si Senator Kiko, ang presidente po namin ngayon ay si Erin Tanyana. Okay. So, pero miyembro pa rin po ng Liberal Party si VP, Opo. si Mayor Lenny. Opo, sa pagkakaalam ko po, miyembro pa rin. Okay, sige po. Pero sa ngayon po, sir, no, bagamat kaninyo ilan lang po ang inyong mga miyembro, ngayon ho ba pinag-uusapan na po ninyo ito? Kasi nga Wala. Opo, go ahead, sir. Wala pa pong formal na pag-uusap. Kami po ay nagdidesisyon on an issue-to-issue basis pa lamang sa mga panahon na ito. Okay, pero sa ngayon ho ba kayo po sa Liberal Party, meron na ho bang ilang mga partido din na ngayon ay meron ng preliminary talks para ho sa posibleng koalisyon? Wala pa po. Wala pa po. Except siguro yung mga nasa yung akbayan, meron pong mga pero informal pa lang po. Wala pa pong mga formal na pag-uusap tungkol dito. Opo. Kung kayo po ang tatanungin, sir, ano po ang inyong damdamin dito? Dito po Simple sa... lang. Opo, go ahead. Simple lang po yung discernment process ko kung nabubuhay si Pinoy, ano ba yung kanyang magiging opinion tungkol dito. Kasi nakita ko si Pinoy, malaki sakripisyo sa bayan natin, mahal na mahal yung bayan natin hanggang namatay siya kasama ko. Kaya yun yung aking basihan ng mga desisyon. Sa tingin ko po, ay hindi siya papayag na kami ay makipag-coalesce sa Marcos administration. Hindi lang dahil doon sa naranasan na natin noon nung sa kanyang ama, kay Presidente Marcos, kundi dito sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa ating bayan na hindi pa po nangyari sa anumang administrasyon ng mga nakaraan. Ito po ay 1.45 trillion ng national budget sa loob ng 3 taon ay talagang pinagpiestahan ng administrasyon. At nakita ko po na sa ngayon sa aking mga pag-aaral, nakita ko po noong nakaraang 3 taon para po naging sindikato ang gobyerno. Hindi lang sa public works, hindi lang sa customs, hindi lang sa BIR, sa national irrigation, pati po sa Department of Agriculture. At ngayon po ay hindi naman nire-resolve yung problema. Yung pagnanakaw na napakalaki po na naging epekto sa ating ekonomiya. At nakikita po natin yan, 4.4% yung GDP natin instead of the 5.7 target. Anong fourth quarter po, 3%. At dahil dito sa mga pagtatakip na ito, palagay ko po by end of the first quarter, mga 2% na lang yung GDP natin. Ang makakaramdam po niyan yung mga pinakamahihirap nating kababayan. At hindi po sa tingin ko papayag si Pinoy na maging kabahagi nitong administrasyon na may ginawang ganitong kalaking kalokohan. Opo. Kayo ho mismo personal naniniwala na may pananagutan at sangkot sa iskandalong ito ng flood control ang Pangulong Marcos Jr.? 2023 po, 300 billion yung inalis sa budget, sa national budget, napunta sa mga kalokohan. 2024, 500 billion po napunta sa kalokohan. 2025, 473 billion po napunta sa kalokohan. Hindi po kumibo ang Pangulo, hindi kumibo ang kabinete, hinayaan nila na yung Philippine budget, siyang Philippine Plan for Development
ay sinalaula ng Kongreso. Kung hindi po siya kasabwat dito, ito po ay height of incompetence. At pareho pong yun ay malaking kasalanan sa bayan. Ito pong rally sa Feb 25, amin pong nakapanayam ang ilan po sa mga organizers nito. Dito ho kayo lalahok? Ano po, Congressman Egay? Opo, lalahok po ako, imbitado ako pati po sa mga bayan, imbitado po ako sa kanilang Opo. Same rally sa same place. Opo. Kasi hindi ho sila nagkakaisa eh. Basically po, alam naman po ng lahat na dahil dito po sa rally na organized po nila Ginoong Kiko Aquino D, bawal yung panawagan na Marcos resign. Basically, yun po yun, no? Pwedeng lahat ng sangkot, managot, etc. Pero yung Marcos resign daw po ay hindi pwede. Kayo po, sir, kung sakasakali po, kayo ba'y papayag o sang-ayon o mismo magsusulong ng VP Sara resign and Marcos Jr. resign? Well, alam niyo po, si Presidente Marcos at si VP Sara ay tumakbo na magkasama noong nakaraang halalan 2022. Ang pinangako nila, unity, na siya magiging magdudulot ng pag-unlad ng ating bansa. Ngayon po, hindi na po unity. Ano na po? Only away, ang masama, only nakaw. Hindi po sila nakatubad sa kanilang sinumpaang plataforma sa mga Pilipino. Kaya po hindi masama na manawagan ng mga Pilipino na mag-resign kayo dahil nabudol nyo kami. So kayo po ay sang-ayon dito po sa panawagan ng grupo na nag-imbita sa inyo, itong grupo po ng Makabayan na Sara resign at Marcos resign, to answer the question straightforward. For that only reason na hindi sila tumupad. Sila po, alam naman nila na ang epekto ng kanilang hindi pagkakaisa, ng pag-aaway, at yung nakawan, ang maapektuhan po nito, yung pinakamahirap nating kababayan. May kasalanan po sila sa bayan. Kaya nararapat lang na pareho silang mag-resign. Opo. So, yung pong ganun po na pangyayari ngayon, na ito lang po, ito ho yung contentious issue, Congressman Egay, sa ngayon, sa naging mga rally nung una, noong pong September 21, noong November 30, ito ho yun eh. Yun lang puntong yun ang talaga hindi nagkakasundo. So dito po ngayon sa mangyayari sa Feb 25, sa grupo po nitong mga organizers na ayaw nung Marcos resign, ang pakiramdam po ng iba, yun na nga yun, na para bagang mayroon silang alyansa. Ano ho bang pakiramdam niyo sa ganun? Sa ganun po na sinasabi ng iba? Well, nakita ko po, yun nangyayari sa ating bayan na ito, may parallelism eh. Parang noong 1972, bago mag-martial law, may communist scare. Ngayon po, may Sara scare. Kaya po nangyayari yan. Ang sinasabi ng ibang, lalo na sa mga kasama ko sa grupo, na huwag natin hayaang mag-resign si BBM kasi ang papalit ay mas masama at mas hindi magdudulot ng maganda. Kaya nga po, ang nangyayari nga lamang, because of our adversity with the Dutertes, parang nagsasakripisyo na yung pagtanggap ng katotohanan. Na mayroon pong pinakamalaking nakawan na nangyari sa loob ng 3 taon. At sa tingin ko po, kung may nangyari na kalokohan ng panahon ni Duterte na iniiwasan natin, ito pong nangyayari ngayon ay kasing laki din ng mga nangyari. Ang pinupunto po nitong mga ayaw ng Marcos resign ay yun daw pong sinasabi na na extra constitutional means na gusto ho ng ibang grupo. Kayo ho ba, sir, sa inyo pong opinion, yan ho ba'y labag sa saligang batas?
kung Hindi po. mag-resign yung pareho? Go ahead, sir. Hindi po. Mm. Hindi po. May maliwanag po na provision ng Constitution na kung magre-resign po yung Pangulo at Pangalawang Pangulo, yung Senate President po. So kumbaga hindi tayo lumilihis sa probisyon ng saligang batas. Po, at masama po. Kung lilihis tayo doon, masama dahil sa tingin ko po, makaka-apekto lalo sa ekonomiya natin, magiging banana republic tayo. Kaya dapat yung proseso. Kung may pagmamahal si Presidente Marcos, kung may natitira pang pagmamahal si Presidente Marcos at si VP Sara, para sa katahimikan ng mga Pilipino, mas maganda na siguro mag-resign sila, tapos pumalit yung Senate President, tapos magkakaroon po tayo ng election sa 2028, at least payapa at matahimik muna. Hindi katulad ngayon na imbis na unity na pinangako nila, ngayon po talagang watak-watak. Ang mga Pilipino halos nagmumurahan, halos nagbabastusan, wala nang kadisentehan sa ating gobyerno ngayon. Opo, talaga watak-watak na. Pati po ang oposisyon, ang Congressman Egay, kasi si Senator Bam, liberal ho, kumalas ng liberal, nagtayo ng isang partido. Tapos ngayon si Ginoong Antonio Trillanes, na kilala ho natin na oposisyon nung panahon po ng mga Duterte, ngayon po hindi rin kaisa ng ilang grupo po kasama na si Senator Bam o maging ni VP Leni. Opo, kasi po nakita ko yan nung namuno po sa atin si Pangulong Rodrigo Duterte, na demonize yung Liberal Party. At maraming mga politiko yung natakot na maging kabahagi ng Partido Liberal, at dahil siguro ang katwiran nila ay bababa yung tsansa ng panalo dahil sa demonization na nangyari sa partido. Kaya po ngayon, ang epekto po niyan ay nagkawatak-watak po yung partido nila. Okay, opo. Dito po sa House ngayon, in the light of the announcement of VP Sara na siya nga'y tatakbo, kumusta po so far ito muna, yun hubang 4 na impeachment complaint, nagbalita na ho ba sa inyo na maire-refer na sa plenary today sa Committee on Justice? Yun po ang balita pa rin, pero hindi pa po namin nakikita sa order of business. Siguro mamaya makikita po namin sa order of business kung ito ay. Pero may meeting po kami ng Committee on Rules mamaya 2:00 at yan po namin malalaman kung ano po ang magiging proseso nito. Ano ho ba ang ugong-ugong sa Kamara? Kakayanin ho ba yung second mode o yung fast mode ng pagpapasa po ng articles of impeachment against the Vice President? Sa palagay ko po, gagawin nito yung mas mabagal na pagdinig. Una po yung determination and form and substance. Pag na-determine po na mayroong form and substance, magkakaroon po ng committee hearing kung saan iisa-isahin po siguro at magpipresenta ng mga ebidensya laban kay VP Sara. Yun po yung naririnig po na proseso. At parang magiging po to, magkakaroon ng mini trial dating po dito. Hindi po nung nakaraan, talagang pinatay na kaagad. Kahit na meron namang dapat na substance, binayolate yung rules namin at dineklara na walang substance yung kay Presidente Marcos. Ngayon po, palagay ko, kabaliktaran. At pahahabain po ito hanggang lumabas yung mga witnesses laban sa... Opo. Can you guide us through, Congressman Egay, kapag ito'y na-refer sa Committee on Justice, and assuming lang na meron ito'y sufficient in form and substance, magkakaroon po ng pagdinig. Yun ho bang committee report na isusumite ng Committee on Justice, ilan pong ang botohan para ito ay ma-transmit sa plenaryo para po sa kaukulang approval, and then sa plenaryo po, ilan pong kakailanganin boto para ito'y maging articles of impeachment at maipanik sa Senado? Ano lang po simple majority lang. Talagay ko po, kung ano man yung maging committee report ay dahil super majority tayo sa Kongreso, ito po ay may repair po talaga sa plenaryo. At sa plenaryo naman po, kailangan po ay 1/3. So that's about 105 or
hindi ako nagkakamali, 105 or 106, ganyan po. Opo. Pero kumbaga, sa Committee on Justice po, majority ang Opo. kakailanganin. More or less, ilang po miyembro yon? Siguro po mga 50, mga ganun po. Pero iilan lang po yung ano. At iilan, palagay ko po ay ano, talagang yun. Sa bagay po, pagdating po sa substance, saka sa determination ng form and substance, ako mismo boboto ron dahil nakita ko naman, ang determination po kasi ng substance, maliwanag naman eh. Kung meron lang narration or recital of facts, di naman ibig sabihin, guilty ka lang agad. At kung may connection sa isang impeachable offense, yung recital of facts na yon. So, madali lang po yun. Sa dami nun, sigurado pong may recital of facts naman yan at mayroong konektado sa isang impeachable offense. Pagdating po sa hearing, depende na po yan sa... Ang maganda lang po dito, ayon sa Korte Suprema, kinakailangan bigyan ng pagkakataon ng due process at pasagutin ang kung sino man yung akusado. Okay. Meron po kasing usap-usapan ngayon sa Kamara, Congressman Egay, na iba na ngayon ang atmosphere, no? Iba na ngayon ang nangyayari sa Kamara kumpara noong 19th Congress. So Opo. dahil po dito sa pagdideklara ni VP Sara, ay ngayon doon pa lamang sa Committee on Justice magbibilangan na po. Ilan ho ba? Kasi po sa mga partido, ang balita ko po meron ng mga partido na nagsasabi na ngayon hindi na party vote ito. Hindi na party decision, kanya-kanya raw po ngayon na mga desisyon ang sinasabi ng isang malaking partido dyan. And then, ang sabi din po ngayon, iba na rin ang usapin doon sa Mindanao Block na mga kongresista. Kasi nga, you know, running for president itong kanila pong ka-region, etc. So, doon pa lang daw po sa Committee on Justice, kahit na the same facts, the same substance po, ang pag-uusapan dito, baka daw po sa Committee on Justice pa lang, mahirapan yung pong pagboto pabor sa impeachment. Ano po inyong take doon? Meron pong ilang factors. For example, nagdeklara na kagad si VP Sara. Ibig sabihin yan, maayos kayo. Kung pipirma kayo dyan, talagang kalaban ko na kayo. Pangalawa, yung pong INC. Alam na, ang position po ng INC, huwag kayong ayaw nila ng impeachment proceedings either for the President or the Vice President. So, lahat po ng may malalaking INC population, magdadalawang isip na po yan. Pangatlo, yung Mindanao. Alam naman natin na almost 80% ng ang suporta ng Mindanao kay VP Sara. So yung mga taga Mindanao talagang mag-aalanganin. Pero sa tingin ko po, may malaking bloke ng party list, may malaking bloke ng lakas, may malaking bloke ng mga contractors na matatakot na manalo si VP Sara. Palagay ko po, baka makaya yung 105 o 106. Opo. Hindi ho ba kabalintunaan yung mga contractors mas gusto? Opo, na kasi ngayon sabit sila and perhaps baka ho sila mas makalusot kung si VP Sara ang mamumuno. Ngayon po, wala namang napaparusahan. Mukha namang matatakot ang gobyerno na ipakulong yung mga senador at mga congressman dahil alam naman din nila na hindi naman mangyayari ito kung hindi alam. Lalong-lalo na ng Department of Budget, ng Department of Finance, hindi naman alam ng Malacanang. Hindi po pwedeng mangyari na ma-release, mabago, yung 1.45 trillion na dapat sana inapunta sa mga maayos na proyekto, sa mga foreign assisted projects, mapupunta sa flood control, sa Cat's Eye, mapupunta sa mga iba-ibang proyektong malaki ang kickback. Kaya matatakot, tingin ko po matatakot naman ang gobyerno na magpakulong ng mga legislators. Makukulong lang po dyan yung mga engineers, yung mga contractors, siguro yung mga politiko na wala na sa pwesto. Pero yung mga nasa pwesto, alam po yung naging proseso. So, Congressman Egay, kung sakali po na pabor kay VP Sara yung committee decision, meaning hindi ho
itutuloy yung impeachment, pwede ito ma-reverse sa plenaryo. Tama? Opo. At Opo. Ilang palagay boto ko po? 105 pa rin po yun. Kayang i-reverse. 105 lang? whether pabor o hindi, one-third lang po ang kailangan. At palagay ko sa plenary, as a committee ay doon pa lamang ay mahusgahan na si VP Sara. Okay. Yun po ang aking yun ang aking forecast. tingin. Yun ang aking tingin. Okay. So sa plenary po, Congressman Egay, 105 ang kakailanganin sa magkabilang banda, no, whether na isulong o hindi yung impeachment complaint. Yan pong 105 na yan, hindi ho ba sa ngayon nga po, iba na nga ang sitwasyon dahil nung una, mukha daw 19 Congress, mukha may mga ipinangako may mga kapalit, may mga etc. So ngayon daw po, pure lang ito na desisyon ng mga miyembro. Talaga pong nananalig kayo na maninindigan dito kahit ito man lang pong 105 ng mga miyembro ng Kongreso? Sa tingin ko po. At yung pong mga allocation for district hindi pa po lumalabas yan hanggang sa ngayon wala po pong nabibid na mga proyekto. So maasa pa rin po yung siyempre di naman natin masisisi yung mga congressman nangako yan ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. Wala pa pong lumalabas ngayong 2026 at mayroon pa pong 2027. Palagay po lulusot. Ako po yun ang aking lulusot sa House of Representatives yung impeachment ni VP Sara at doon na lang magkakatalo sa Senado. Kasi, sa Senado. Kasi po itong 2027 budget ay election budget na, Congressman Egay. Tama po. Oo, malaking factor ngayon yan sa mga pangakuan na mangyayari kung sakasakali po sa mga district congressmen. Ano po? Tama po. Alright. Opo. Congressman Egay, ano po ang posibilidad na magpalit po ng speaker sa mga panahong ito? Sa usapin po ng iyong pong pro-Sara na grupo po ang magibabaw, so magkakaroon po ng pro-Sara speaker o meaning yung majority po ng Kamara 20th Congress ngayon ay magbabalimbingan na. Sa tingin ko po wala pa sa ngayon. Wala pang posibilidad na gano'n. Ang maganda po kasi kay Speaker Bojoy, at least neutral, hindi naman talagang at nire-respeto niya yung mga congressman. At alam niya po yung sitwasyon. Hindi po siya ganun ka-politicize nationally sa national level. Talagang po siya, local lang kanyang concentration at nabigla na lang na naging speaker. Kaya po palagay ko wala sa ngayon po walang posibilidad. Opo. Talagang sa tingin ko po ang laban ng impeachment ni VP Sara ay sa Senado. Dahil doon po talagang medyo tingin ko po may solid na fight doon si VP Sara at kailangan niya po ng 4. Yun naman po administration, kailangan nila ng 5 para ma-impeach. Doon, meron pong 8 paglalabanan na senador. Yun po ang aking analysis. Opo. Kasi nga po, pag meron na hong 8 kaagad, na tutol, hindi ho. Tama? 16 votes kasi. Siyam. I'm sorry. 9 po. Kailangan na 16. 16 votes kasi to convict, di po ba? Opo. Okay. Kung Egay, gaano kalakas ang lakas si MD Parte ngayon sa Kamara? Meron bang balita na ito kasi pinangungunahan pa rin ni former Speaker Romualdez, di po ba? Alam niyo, malakas po pa rin ang impluwensya ni Speaker Romualdez except for a few na iba lumipat na yata sa partido federal at hindi ko po alam yung sa ibang mga partido kung may mga lumipat na. Pero malakas pa rin po yung impluwensya. Kasi po, hindi po nangyari sa iksayan ng Kongreso. Hindi po nangyari noong 19 Congress kung saan parang nagpiesta talaga. Parang bilyon-bilyon na mga allocations sa bawat distrito. Opo, yun po,
Well, ito ho, may pahabol lang pong tanong si Chacha. Go, Cha, please. Yes po. Kung Erice, tama po ba yung pagkakaintindi ko? Wala na po ngayon sa Partido Liberal si Mayor Lenny ng Naga. So kung sakali man po, hindi na siya miyembro ngayon ng partido, pero miyembro pa rin po ba siya ng Partido Liberal? Miyembro po siya pagkakaalam ko po, miyembro siya ng partido. Hindi lang po siya, dati po kasi chairman siya. Oo. Pero so ngayon po, Mhm. parang wala na siyang tinanggap na posisyon. Oo. Pagkakaalam ko po, miyembro pa rin Sa siya. pagkakaalam niyo po, miyembro pa rin siya ng Partido Liberal, though hindi nga tayo sure. Pero if ever man, dahil di tayo sigurado kung member pa ba ng Partido Liberal, itong si Mayor Lenny, so pwede siyang magdesisyon kung sakali on her own na makianib talaga dito sa Marcos administration at ang Partido Liberal magkakaroon ng ibang kandidato sa Panguluhan sa 2028. Pwede po bang ganun ang mangyari? Ay, hindi naman po siguro. Mag-uusap naman po kami siguro yan. At kinikilala pa rin dahil nung nakaraang halalan po, presidential elections, siya po yung official candidate din ng Liberal Party. Bagamat hindi officially ginamit yung partido. Oo. Kung last na lang po, may mga umuugong din po kasing balita ngayon na sa loob ng liberal, hindi talaga magkasundo kung sino ang mamanokin for 2028 elections. At yun daw ang nagiging problema ngayon ng mga gustong tumakbo, kaya nagkakaroon ng iringan yung inyo pong mga pambato. Gaano po ito katotoo? Ay, wala po kasi po kukunti lang kami, 7 lang po kaming mga member ng Liberal Party na sa House at yun naman pong mga kasama namin sa yung mga hindi po mga opisyal ng gobyerno ngayon ay wala pa naman po talaga. Baka po ang sinasabi natin yung ibang grupo na ka-alliance namin like Bayan, yung mga civil society, ka-alliance namin. Pero po sa partido namin po, wala pang napapag-usapan tungkol dyan dahil medyo masalimuot nga yan. At ang aking posisyon yan, ang sinasabi ko, kung ano yung sa tingin ko, yung magiging posisyon ni Pinoy kung nabubuhay siya, yun ang magiging posisyon ko. At napalagay ko po, hindi hahangarin ni dating Pangulong Pinoy na makasama sa administrasyon. Hindi lang dahil sa nangyari nung martial law, kundi po sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Okay, sige po. So Kong Egay, kami makikibalita po sa inyo mamaya sa mangyayari po sa Kamara. Dito nga po sa 4 impeachment complaints laban kay VP Sara at ito pong usapin pa rin ng politika. Salamat sa panahon, Kong Egay.